Welcome back to Yalong Moto, another vlog, another gastos. For this video, magpapapowder coat tayo ng rims, maglalagay tayo ng TPMS, at magpapalit tayo ng tires. Bali yung tires natin is Pirelli Diablo Rosso 4. Size ng likod is 255, yung sa harapan naman is 120/70. Bali ito yung current na gulong natin, no? Upod na sila. So papalitan na natin sila, tapos sasabay yung powder coat, saka installation ng TPMS. Bali dito tayo sa loob ng bahay, no? Para naka-aircon tayo, mainit ang panahon ngayon. Saka para hindi tayo nagmamadali, no? Para ma-perfect natin yung ating project. So ayan, nakabaklas na sila, no? Ito po yung color match natin para sa ating rim. Gumawa muna ng sample si sir. Sa Project Reset po yan, sa may Porac, Pampanga. Sila po yung the best na napuntahan ko. 7,000 pesos po ang binayad ko sa kanila. Sa tires naman po is nakuha ko sila ng promo price, 26,000. Bali pair na po sila. 255, 120/70. So yun po, Pirelli Diablo Rosso 4. And so nandito ako ngayon sa Caloocan Chase, no? Kasama ko si Sir Mark. Bali sa'yo naglakad doon sa mga tires ko. Maraming salamat, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Siyempre dahil nakabaklas na yung ating rims, maglalagay tayo ng TPMS or Tire Pressure Monitoring System. Internal sensor ang lalagay natin, siyempre. Ito yung ating kinuha na unit, no? K-Road po ang brand nito. Matagal ko nang ginagamit ang brand na to sa mga 4 wheels namin since 2017 po. Hindi pa ako nagkaroon ng issue sa brand na to. So this time sa big bike naman. And ang presyo nito is 2,445 pesos. Ayan, naka-install na po sila. Sa tire mounting naman po, dinala ko sa LJ Stars and Mags. Kappa Star Lock yan. 300 pesos po ang labor na binayaran ko. Since installed na yung ating mga goma, pwede na tayo mag-detailing, no? Kumbaga, alisin natin yung mga oversprays gamit ang files or kikil na maliit. Ayan, kagaya niyan, malinis na. Gagawin natin lahat yan sa mga merong overspray para pag naglagay tayo ng rotors saka bearing, smooth na smooth sila. Kumbaga, mapaperfect natin yung pagka-install nila. Ito yung ating mga bearing. SKF ang brand nila. 2RSH C3 deep groove ball bearing po yan. Kumbaga, ito yung pinaka heavy duty na aftermarket na pwede natin ilagay. Okay, bali installed na sila, no? Ininit ko lang yung rim para madaling pumasok, tapos pupukpukin lang ng dahan-dahan. Kumbaga, dapat center align para hindi masugatan yung rim natin. Next naman natin, mag-install tayo ng rotors. Be sure to follow the best practice. Dapat meron kayong thread locker, meron din kayong torque wrench. By the way, no, pinabalancing ko pala to sa halagang 1,400 pesos. Sa speed zone ko sila dinala. Bali sa Mabalacat yun. So ayan, nilagyan ko na sila ng thread locker. Ini-install ko muna isa-isa. Tapos yung pagigpit dapat star pattern. Install na yung sa unahan. Yung mga calipers later on na yan para ma-perfect natin. Kumbaga, install natin yan sa the best way as possible, no? Be sure na i-torque wrench nyo din yung axle nut. Tapos maglagay din kayo ng cutter pin para safe. Alright, tapos na tayo, no? Bali na-install na natin lahat. Ayan, kung nakikita nyo, napakalinis ng ating gawa. Siyempre, dahil tayong gumawa, wala tayong nagasgas or na-damage. Kumbaga, maingat tayo eh. Kumbaga, pina-perfect natin lahat ng tinatrabaho natin sa mga project natin. So ayan, kung nakikita nyo, all goods na yung slider ng fork natin. All goods na, installed na rin. Sana po may natutunan kayo sa video na to, kahit man lang yung mga pricing ideas. Pagka bumibili kayo, be sure to canvas muna sa mga iba't ibang shop, no? Then, punta kayo sa mga official distributor para iwas fake po, no? So ayun, be sure to subscribe or follow kung hindi pa po kayo naka-follow or subscribe. Kita-kits po tayo ulit sa mga next project natin. And kita nyo naman, 255 rear tire, napakataba, napakaangas. And ready na po yung motor natin. And ready na tayo for another long ride.